Ako si Daniel, di nyo kilala, pero ito nangyari sa araw ko. Magandang buhay! Maaga nga pala akong nagising at nilapitan ko lang pala si Diart. Gusto na makipaglaro at panay na naman yung talon niya. Halos kakauwi lang kasi din ang daddy niya kaya nagpapasikat. Nag-asikaso lang din pala kami at may emergency kami pupuntahan. Buti na nga lang din at maaga siyang napauwi sa bahay at may kasama ako sa akin pupuntahan. Nasa halos ilang araw ko na rin kasing nararamdaman to na masakit ang ulo ko at saka batok. Hindi na rin pala muna sana ako magpapacheck up at wala akong kasama. Pinilit din ako ng jowa ko na magpa-check up na at mahirap na daw pag tumagal pa at para mas maganda daw kung alam namin kung anong nangyari. Bago din pala kami pumunta ng ospital, dumaan din pala muna ako dito sa bilihan ng kakanin na lagi kong binibili at bumili muna din ako ng puto at saka iba pa. Halos pagkagising-gising kasi namin, nag-asikaso na kami at umalis na at hindi na kami nag-umagahan. Buti na nga lang din at meron si Nanay Tinda at kahit Christmas meron siya dito. Ang hirap din kasi maglalabas bumili ng pagkain lalo na't umuulan. Buti na nga lang din at nagsasakyan kami. Kung hindi kami nakasasakyan, siguradong basa kami at ulan ng ulan dito. Nagtataka pa nga ako dito sa ospital at walang katao-tao. Ayaw ko na rin kasi patagalin yung gusto ko na rin magpa-check up para at least kahit pa paano alam ko na kung anong nangyayari sa akin. Mas maganda na rin kasi yung may nararamdaman tayo, magpa-check up na din agad para hindi na lumala. Halos talagang kabado din ako magpa-check up. Natatakot din kasi akong malaman kung anong nangyari. Pero syempre, mas maganda na rin yung nalalaman natin kasi doon din naman papunta yon. Mas maagang magpa-check up at para mas maagang makainom ng gamot para gumaling. Nung mga nakaraang gabi din kasi nakapako yung lalamunan ko sa may gilid na may nakapakong maliit na bukol. Nung mga nakaraang buwan kasi napansin ko na yan pero hindi ko lang pinansin at napansin ko nung pagkagising ko na parang merong maliit na bukol kaya pina-check up ko na din agad. Buti na nga lang din at sabi ni Doc, kailangan ko daw muna magpa-ultrasound para mas makita kung anong meron sa loob. Nakakalungkot lang din talaga kung kailan mag-new year, ganyan ako na may nararamdaman at kailangan ko pang pumunta ng ospital para magpa-check up. Pero lahat naman ng bagay nagagawa ng paraan. Kaya guys, pag-pray nyo ako na sana maging okay at wala namang makita. Talagang nasa halos ilang araw na rin kasi ako nag-iisip kaya pinilit na rin talaga ako ng jowa ko na magpa-check up talaga. Kahit may kamahalan yung check up, okay lang, at least nalalaman natin kung ano nangyari. Pinakiusapan ko na lang si Doc na sabi ko pagtapos na lang ng bagong taon ako magpapa-ultrasound. Nag-try na rin pala ako magtanong sa ultrasound kaso wala daw talagang doktor na mag-ultrasound din kaya sabi nila next year na lang daw. Kaya pinakuha na lang sa akin din ng picture ito mga schedule ng doktor para sa pagbalik ko. Kaya salamat pa rin sa jowa ko na naandyan siya palagi pag kailangan ko siya. So yan guys, hanggang dito na lang. Thank you sa panonood. Bye-bye!